Matapang po si Hans Mokniman. Naghahamon po siya ngayon kay Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Hikaru Nakamura ng Blitz pustahan over the board. Ayan po yung post niya sa kanya pong X account o Twitter account as the number 1 Blitz chess player on chess.com kasi nag-number 1 siya eh. I challenge number 2 and number 3 player OTB. Ayan, si Magnus yan. Saka si Hikaru na ang halaga daw from $1 to 1 million. Bahala kayo kung magkano gusto nyo from there. Hanggang 1 million. Willing siyang lumaban ng pustahan. If they are too afraid of the challenge, I expect them to retract all false accusations and issue a formal apology. Ayun, nabubulol-bulol pa ako. Pero basically, ganito ang nangyari. Nag-grind si Hans Mokniman, nag-number 1 siya sa blitzchess.com, number 2 si Hikaru, number 3 si Magnus. Kaya sabi niya, halika, pustahan tayo. Naggamon agad eh. Pero alam niyo ba kung ano nakakatawa dyan? Pagkatapos po mag-post ni Hans Mokniman na yan, eto ginawa ng dalawa. Tingnan nyo Ang number 1 na ulit si Magnus, number 2 si Hikaru, number 3 si Hans Mokniman. Ibig sabihin, nag-grind po agad si Magnus at Hikaru. Chupi-chupi. Ayan, number 3 ka na lang. Pero Wes Iso, number 4. Tapos number 5 si Aleresa. Anyway, grabe yun, no? Kakasimula pa lang na taon, ang init na ng bangayan, no? Anyway, ano bang masasabi nyo dyan sa ginagawa ni Hans Mokniman na yan? Ha? Anong tingin nyo? I-comment nyo po kung ano opinion nyo sa post ni Hans Mokniman na yan. Medyo matapang po kasi. Hindi ko alam kung silakbo ng damdamin yan. Pero naghamon na eh. No? Nag-call out na eh. Anyway, kung ako ang tatanungin nyo, opinion ko lang naman to. Ano yan eh, tingin ko ginagawa ni Hans Mokniman yan to completely clear his name. Kasi may gusto talagang patunayan yung tao. Alam niyo naman, di ba? Lantaran, inakusahan siya ni Magnus, kaya nga nagkadimandahan. At si Hikaru naman, nakisawsaw, kaya nadimanda din. Kaya ayan po, gusto niya. Ang gusto niya mangyari is mag-formal apology yung dalawa. Hindi natin alam kung ano nangyari dun sa kaso, basta inurong ni Niman. Tingin ko nagkaroon ng arigluhan yun. Anyway, I think yun yung gusto mangyari dito ni Niman. But in a way, sa kabilang banda, siya matapang, no? Ako kasi sigurado ko Magnus yan eh. Magnus mananalo. kung matutuloy yan, pusta ako kay Magnus. Hindi naman ako mapusta, pero Magnus ako definitely. Yun nga lang, hindi naman porkit Magnus number 1, yes, panalo siya. Tingin ko yung punto dito ni Niman, gusto talagang ipakita. Tingnan nyo, sinasabi nyo ako, engine user ako, pero di ba nag-number 1 ako? At least for a while. Kumbaga, may ibubuga din. Ang tanong, papatol kaya yung dalawa? Ano sa palagay nyo, mga kabiyahe? Anyway, ang gusto kong gawin talaga, hindi yan. Medyo nasingit ko lang yan. Pero ang talagang plano ko sa video na to ay ito. I-analyze po yung best game ng 2024. Nangolekta ako ng mga laro. At isa-isahin kong i-analyze yan. Mag-upload po tayo. At for our first video, unahin na natin yung laban ni Grandmaster MBL at Grandmaster Yan Nepomniachtchi sa Champions Chess Tour Julius Baer Cup. Ang tindi ng pangyayari dito. Puti po si MBL. Tingnan yung mabuti Grabe po, grabe. So, E4 po ang tinira ni MBL, E5 si Nepo, Knight F3, Knight F6, Petrov. Paborito ni Nepo yan. Equal lang. So, kinapture po yan. D6, umatras, T-next, and mainline yan. D4, D5, Bishop D3, Bishop D6, castling din. Simple lang. Nag-C4, C6, depensa, Knight C3, kinapture, takes, and then capture, takes. Ayan. Mainline po ito ng Petrov. Yung classical variation ito ng Marshall Stanton variation. Paano pangalan? Na kung saan, kadalasan equal lang talaga. So, normal pa yan. Linya pa yan. Pagka takes, Bishop G4 pin, o umatras na yung Bishop, Knight D7 develop, nag-Rook B1 threatening the pawn, B5, H3, umatras yung Bishop, nag-G4 na napaka-aggressive, tumakbo doon, kinapture, binawi ng pawn, and then D5 lang, linya pa rin. So, anong point ng D5? Pagka takes mo, kakainin yung B5.
Pagka knight b6 to defend upon, nag-bishop e3. Ayan, oh. So, eto medyo equal lang po ito. Pero kung titingnan nyo, medyo tricky. Bakit? So, ang gustong gawin po, kakainin yan. Tapos, takes dito, nakapin. Kaya ang ginawa niya, nag-queen c7. Ngayon, coach, di ba ganun pa rin? Kakainin ko yan. Tapos, pagka takes dito, may capture doon. Yes, pero may mga bawi din doon kasi. Na weekend din yun eh. Di ba? Kaya hindi ginawa. Ang ginawa, nag-bishop d5 lang to defend upon or d4. Nag-rook e8 develop. Tapos queen d3 lang. Umangat. Umangat. Siguro gusto ilagay yung Tori dito. Most likely. Or not, d1. Nag-bishop f8 si Nepo. Nag-king g2. Relax lang, no? Relax lang. Nag-rook a d8. Tumira po ng rook b1. And then nag-rook e6 para depensahan yung kabayo. Kasi ma 1 pawn down. Nag-rook doon. Aba, siguro, ang plano niya, dito naman siya pe-pressure. May mga ganito po atang idea yan eh. Gaganon din pala pwede, no? Tapos gaganon. Tingnan natin, nag-rook d7 to defend. Ayun na nga, may pressure doon. Kaya umatras yung Reyna para depensahan pa rin. Tumira po ng ganon. Pagkatira ng rook a6 ay nag-queen c8 na malinaw. Ang tamang tira daw, rook c7. Rook c7. Ibig sabihin, ibibigay mo na to. Ano mangyayari pag rook c7? Just wanna check mo. Pagka takes 1 pawn down eh. Ano mangyayari? Oh, may rook takes c3. Ayun, no, lalim, no? Equal pawn. So, balik tayo sa nangyari. Ang ginawa, queen doon eh. Inaatake yung Tori, kaso pagka rook sa a5, depensado na, may pressure pa doon. At ang ginawa po niya, nag-knight c4, tumalo na lang. At pagkatalon, nabuksan yung Tori, kinapture yung e6. At eto na. Dito na po talaga magkakagulo. Parang puzzle yung laro. Ang tindi. Kasi ang ginawa po dyan, kinapture po yung Tori doon. By the way, hindi po pwedeng kainin ito kasi lalambot yun eh. Lalambot po yung g6. Kaya ang ginawa, kinapture yun. Pagka-takes doon, kung ikaw ang white, anong gagawin mo? Di ba malamang itatakbo mo yung Tori? Ilalagay mo yan sa ligtas na lugar. Pero MBL, tinira niya po yung number 1 engine mo. Brilliant sacrifice, pinakain yung Tori. Bakit pinakain yan? Pag kinapture po yan, takes ka lang dito, ayan halos mamate. Siguro pwede igalaw to, itakbo mo. Kaso check, kaun. Diba? Yun ang mangyayari. Ibalik natin doon. Kaya hindi po kinapture kasi there's no way to defend. Babagsak na or mamamate. Ang ginawa, nag-rook d6. Interesting. Hinamon. So, ang daming naka-attack ngayon sa Tori. Diba? Dami naka-atake. So, pasado na. Itakbo na natin. Hindi pa rin tinakbo ni MBL, putik. Grabe. Eto ginawa, oh. Queen G3 lang. Ay, hanip na yan. Ang ginawa, inatake lang to. Eto, sobrang gulo na. Kaya, i-analyze natin ito isa-isa. Meron po kasi tatlong pwedeng kumapture sa Tori. Anong mangyayari pag kinapture ng pawn? Dito po siya pupunta sa may h4. Ganun pa rin tema kanina, yung babagsak yung queen. No? Anong mangyayari pag kinapture ng Tori? Abay, ganun pa rin. Pupunta po siya dito at ayun pa rin yung tema. Babagsak yung queen o mamamate. Kaya ang ginawa po dyan, hindi din po kinain ng queen kasi may kabayo. Kaya ang ginawa po dyan, nag-queen d8. Inatake ito. Yun ang ginawa. Ngayon, may mga tira. Coach, queen h4 pa rin na. Yes, queen h4. Pero ang pinaka-tema palang gustong gawin yan ngayon is something like queen takes. Ayun. Tapos rook takes. No? Yun ang gagawin niya. Dalawang pyesa kapalit. Pero ibalik ko lang na konti. Ba't hindi pwede kanina? Ay, putik, gaganon pala. Hindi pala, yung pala yun. Kaya ang ginawa, nag-queen doon. Kakainin ito ngayon. Aba, syempre, pwede na to eh. Tingin ko lamang na to eh, no? Kasi mabibigay yung queen. Pero ang pinili ni MBL dyan, mas pang championship. Number 1 engine move. Brilliant move na naman. Hindi na sumasagi sa isip ko to, pero nakikita pa nila. Ito, pinakain yung Tori. Bakit? Pag kinapture, by the way, yung kabayo, may kain dito, nakapin yung bishop, babagsak pa yung bishop next move.
Okay? Kaya napilitang kainin yung Tore. At eto na, inilayo lang pala yung Reyna sa pressure sa kabayo para pagkatira nito. Wala. Wala pong solusyon. Ayan, mati oh. Mamatihin ka. Ay, ang ginawa niyan ay teka, bago ako mamati, sacrifice ko muna Reyna ko. Ayan, para pag kinapture Pontex, at least nawala yung idea ng mate. Pero sabi ni MBL, di ko kailangan Reyna mo. Kining mo ba lang? Naparisan siya niya po. Grabe, no? Walang solusyon yung mate. Hindi makatulak mate. Pag gumalaw to, wala. Mate pa rin kasi mahalangan yung escape route. Maharangan. Grabe. Kaya one of the best game ito sa 2024. Actually, nag-research ako ng 10 Abangan nyo po yung iba. Ipapakita ko yung mga mas matitindi pang laban dito. Muli po yung Coach P, the Master Daniel Causo. Marami pong salamat sa inyong support. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kapiyay. Thank you po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.